Magandang gabi nga po pala sa inyong lahat. So, nagbabalik po ulit ang inyong Gogman Data Channel. So, ngayon po may bago po ulit tayong video. Ito pong video na to, marami po kasi nagtatanong sa comment box. So, hindi ko po, may mga hindi po ako na-replyan. So, ngayon po kaya ako ginawa to na kung saan mas detalyado na po pag-explain ko rito. Saka ito po, nandito na po yung mga katanungan. So, hoping na makatulong po itong video ko na to para sa inyo. So, sige, start na tayo. How to file SSS sickness if employed, updated 2025. So, ito yung pinaka-latest natin na update sa SSS. So, isa-isahin natin ano ba yung mga requirements, deadline of submission, step-by-step process, proper fill out ng form, rejected, and return sickness. Ito kadalasan ito mangyari. So, isa-isahin natin to. So, proceed muna tayo sa requirements. So, sa requirements natin, ano ba ang kailangan? So, ito, dapat ma-meet muna natin to. Yung 4 days and above, the sickness leave. So may mga nagtatanong saan ba nag-i-start to sick leave na to sa pagpapagaling ba nito or after gumaling doon pa lang tayo magpa-file. So mag-i-start ang 4 days natin kung kailan yung start na sick leave nyo po. So let's say ngayong araw sumakit yung ulo nyo ngayon kayo nagpa-check up. So ngayong araw po yung inyong ikaunang araw. Ngayon, binigyan kayo ng 3 araw ng inyong doktor or ng inyong physician. So, pwede ko ba siyang i-file? So, unfortunately, hindi po. Dapat 4 na araw pataas ang pwede lang nating i-file sa SSS. So, kapag ka 3 days pababa, hindi natin siya pwedeng i-file. So, dapat 4 days pataas siya. So, kadalasan naman ng mga nagpa-file natin, yung mga sore eyes, ayan. Ayan yung mga kadalasan nagpa-file ng 4 days and up. So, kapag ka meron tayong sickness pero 1 to 2 days lang ang sick leave na binigay sa atin ng doctor natin, hindi natin ito mapa-file. So, yan po, be careful po kayo dito sa filing ng leave natin para hindi masayang yung ating effort sa pag-file ng ating sick leave kay SSS. So, yun. Next po natin, yung sa requirements, SSS notification form. So, sa mga nagtatanong, may mga iba kasing company na hindi na nanghihingi ng sickness notification form. Pero paalala lang, ang sickness notification form ay kailangan pa rin nating fill upan. Kasi dito pa rin nagbe-base or nagmamatter yung ating mga HR o yung admin. So, itong notification form na to, dito sila nagche-check kung ano ba yung details na meron doon sa sickness ninyo. Kaya importanteng mapilapan pa rin natin to. So sa mga HR, mga admin natin diyan, much better na meron pa rin tayong sickness notification form na kung saan meron tayong basis ng kanilang mga sickness. So, isa-isahin natin yan. Ano ba yung sickness notification yung paano ba yung fill up? Next is yung original or certified true copy medical records pertaining to your sickness. So, sa mga nagtatanong, sir, okay lang po ba kung ang provide sa akin ng mga doctor or physician po ay med-cert lang po? How about po sa mga x-ray? So, depende po yan kung ano po yung inyong sickness. May mga sakit kasi na no need na ng magpa-x-ray, magpa-MRI. So, let's say yung ating sore eyes. Sa sore eyes naman, kahit med-cert lang yan, pag na-check ng doctor talaga na merong na-diagnose ka talaga na meron kang sore eyes, kadalasan na ang binibigay sa atin ay med-cert lang. So, depende pa rin sa doctor natin o sa physician natin kung ano yung documents na ibibigay nila sa atin. So, ang kagandahan naman dito ay evaluate naman to ni SSS kung may karagdagan pang kakulangan doon sa dokumento na binigay sa atin ni SSS. Nung ating physician or ating doktor. So, yan po, kailangan certified true copy or original lang kailangan nating kunin kay doktor at doon sa ating physician po. So, yan po. Huwag kayo pumayag na photocopy lang ibibigay sa atin. Kailangan original or certified true copy. Okay? So, sa deadline ng submission, ito po, ayan po, medyo may kalabuan lang po kasi kinuha ko lang din sa mismong online to sa Google. So, kung mapapansin ninyo, napaka bilis lang, napaka malapit lang ng deadline niya. Kung mapapansin niyo, dito sa employee to employer, kailangan si employee, mabigay niya sa employer niya ng within 5 days calendar. So, kung mapapansin ninyo, 5 araw lang binibigay sa home confinement. Ano ba itong mga home confinement na to? Ito kadalasan yung tinatawag na outpatient o yung no need na confine sa hospital. So, kahit sa bahay lang, pwede na sila magpagaling. So, dito papasok yung 5 days na calendar days. Ano ba yung calendar days? Pag sinabi ba calendar days? Sa calendar days, ibig sabihin nito, papasok dito yung holiday, Saturday, Sunday, or kung ano man yung off, kung meron ka man naka-off ka ba ng Monday, Tuesday, pasok pa rin siya sa calendar.
So, yun yung ibig sabihin ng 5 days calendar natin. So, importante pala na pag nagkasakit tayo within 5 days, kailangan mabigay na natin sa employer natin yung mga dokumento hinihingi natin, which is yung kanina, yung mga requirements natin. So, bigay lang natin sa kanila yung sickness notification form saka yung lahat ng medical result na meron tayo. So, kung mapapansin niyo, kapag na-hospital confined pala tayo, wala siyang prescripted period. So, it means hindi natin kailangan magmadali magpasa. So, given lang to sa mga naka-outpatient o yung home confinement lang natin. So, good thing sa mga na-confine sa hospital, no need na nating sundin yung prescriptive period kasi wala siyang deadline. So, kung mapapansin ninyo, sa baba, yan yung employer to SSS naman. So, sa employer to SSS, yung mismong company natin, kailangan nilang mapasa sa SSS yung pinasa natin na mga dokumento. So, kapag may problema diyan, so syempre, sila nga pwede nating sisihin at may habol tayo diyan. Kaya importante, within 5 days calendar ay mabigay na natin sa employer natin yung mga dokumento na kakailanganin nila para ma-process yung inyong sickness. So, yun po. So, think okay na tayo dito. Proceed na tayo. Ito paano ba mag-fill out ng form natin. So, sa ngayon, ito nag-check ako ng pinaka-latest natin na form. So, itong form na to, yung SIC dash 01252 12-2015. So, ito yung latest na form na meron si SSS. So, kung mapapansin ninyo, kayo ang need mag-fill out ng Part 1, A and B. Sa Part 1, A and B, kaya-kaya nyo nang fill upan yan. Nandiyan naman nakalagay SSS number ninyo, date of birth, name, address, then mobile number, yung email address. Importante itong details na to na kailangan natin fill upan. Sa aking certification na kung saan dito babase yung ating mga HR o ating mga admin na magpaprocess ng inyong sickness. So, yun, hanggat maaari, fill upan natin itong mga to kasi napaka-importante sa part nila to dahil dito sila nag-check ng mga details and information kung tama ba versus sa mga documents na meron sila. Okay? So, next natin, yung part 2, leave it blank lang yan kasi si employer na yung mag-fill out nun. Ang kailangan lang nating pa-fill upan yung part 3. So, sa part 3, kung mapapansin ninyo, ang pwede lang mag-fill out nito yung doctor o physician kung saan kayo nagpa-check up or saan kayo nagpagamot. So, yan, sila na bahalang mag-fill out ng portion na yan. Pero make sure lang na dapat tugma yung nakalagay dyan sa part 3 versus dun sa nirelease sa ating medshare. Kung mapapansin ninyo, may mga nakalagay dyan. Ayan, dito pala malalaman nyo na kung ilan yung number of days ng leave ninyo. So, malalaman nyo kagad dito. Let's say, kung 4 days to, uy, good job kasi pwede nating i-file sa sickness to, may makukuha tayo. So, yun po. Make sure nyo na papapil upan sa doctor to and physician, ha? Huwag nyo ibibigay kay HR admin natin na may kulang yung details para hindi masayang yung effort nyo both side. So, make sure lang na na-fill up pa ng inyong physician or yung doctor yung ating part 3 kasi ito yung isa sa pinaka-importante. So, dito rin sila magbabase kapag nag-file na sila ng inyong SSS salary benefits. So, next tayo. Ito yung step-by-step process, isa-isahin natin. So, kapag sa step-by-step, kailangan kompletohin natin yung documents. So, yun nga, kailangan meron tayo, no? Sinabi nating requirements kanina, yung medical results sa sickness notifications form. Pag nakompleto natin yon, pwede na natin siyang ipasa kay HR o dun sa admin natin na nagpa-process ng SSS sickness. So next, kailangan meron tayong receiving copy or transmittal as your proof that the documents was received by your company. So napaka-importante nito lalo't may sinusunod tayong prescriptive period of date. So ito yung magsisilbing proof natin na napareceive natin on time sa kanila yung ating sickness. So, ito yung habol natin. Kasi hindi naman natin masabi, malay mo, nakalimutan na lang i-file or late na lang na i-file yung sickness mo sa employer, sa SSS. So, mapapansin nyo, 5 days lang yung binigay din na allotted time sa kanila para ma-process yung sickness ninyo kay SSS. So, ito yung magsisilbi ninyo proof na pina-receive nyo on time yung inyong sickness para kapag nagkaroon ng problema or na-denied, at least may habol tayo. Okay? Importante ito. Kahit i-photocopy nyo lang yung mga ni-receive, yung mga original docs na meron kayo, ipa-receive nyo sa HR and admin ninyo para meron lang kayong proof. Next, once na nabigay na natin sa ating mga HR or admin, sila na bahala mag-process niyan.
So, si SSS naman, kapag na-process na ni employer yan, mag-aantay lang tayo ng evaluation ng SSS. So, si SSS umabot lang naman ng week yan. Pero sobrang tagal na nung weeks, kung abutin ng 2 weeks ang processing kasi saglit lang naman i-process ni SSS to. So, yun sa mga HR admin natin, hoping na kapag naka-receive tayo ng mga documents sa ating mga employees, sana i-file na po natin, iwasan na po nating mali yung pag-file kasi sila din yung mahirapan, yung employee din natin. Okay, so next naman, eto, kapag ka na-approve or na-reject yung ating SSS sickness, makaka-receive tayo ng notification coming from SSS through email. So, importante rin yung may mga, kung ano yung registered email ninyo sa account ninyo, doon nyo marireceive yung inyong notification kung approve ba or disapprove. So, kapag wala kayo na-receive na ganito, pwede kayong mag-follow up sa inyo pong mga HR or admin kasi sila rin yung nakaka-receive ng notification. May nare-receive din silang notification coming from SSS kung approve ba or disapprove yung inyong claim. So, let's say, kapag na-approve yung claim nyo, automatically dapat si employer mag-advance ng inyong sickness claim. Bakit ganun? Bakit need nila mag-advance? So, sa mga di nakakaalam, kapag once na na-approve yung inyong sickness o may na-receive kayo notification, ang employer kailangan nilang i-advance yung sickness ninyo. So, hindi nila i-advance to. Nasa batas to ni SSS. So, responsibility siya ng employer nyo kapag ang employer nyo ay pasaway, pwede kayo magpasik ng help kay SSS. So, si SSS na bahala gumawa ng action kasi may mga account officer yan na nakadesignate sa mga employers natin eh. So, sila bahala mag-push through doon sa mismong company na yun kung bakit hindi agad nila ina-advance yung sickness claim ninyo. Or kung ayaw nyo kay SSS, pwede naman din tayo mag-direct kay Dole eh, na sila na bahalang direct na concern ninyo kay mismong SSS. So, pwede nila tayong matulungan. So, yan po sa mga employer natin dyan. Huwag naman po nating patagalin yung pag-claim ng sickness claim ng ating mga employer. Kasi syempre, kawawa din kasi nga, kaya sila nag-file dahil para may magamit silang pera. So, let's say kung sa matter like death situation yun. So, ang hirap sa part. So, yun po sa mga employer natin dyan, hanggat maaari, i-advance po natin yung sickness claim ng ating mga employees. So, alam niyo naman kung gaano kalaking bagay sa atin ng mga employee natin. Kundi dahil sa kanila, wala tayo sa kung ano man trabaho na meron kayo. So, yun po. Next natin, kapag na-reject yung ating claim, wag naman po sana. Kailangan, pwede naman pala natin siyang i-refile. So, ito naman yung kagandahan kay SSS. Kahit maraming beses mo siyang na-reject, basta on time mo siya napa-receive kay employer, tapos si employer napa-receive din niya on time, yung SSS, yung documents, wala tayong magiging problema kasi kadalasan naman ng depende sa result kasi pwede nating i-refile kung may, let's say, may hinahanap lang na documents kung ano ba yung documents na kailangan niya na yun. Si SSS ba kailangan may gawin, may pasa na kailangan na dokumento galing sa inyo. So, yun, hoping na nakatulong tong mga step-by-step process na to. Mamaya, proceed tayo dun sa mga na-reject na sickness. So, isa-isay natin ano-ano ba yung mga nagiging dahilan kung bakit na-reject yung ating mga sickness. So, hoping po na malinaw sa inyo itong step-by-step process natin na to. So, yan po. Basta tandaan nyo ha, na kailangan ng employer mag-a-advance ng kanilang claim kapag ka na-approve yung ating SSS sickness. Okay? Okay, next na tayo. Ito, kadalasan nangyayari ito yung mga rejected or referred sickness. Ano ba yung mga dahilan kung bakit nare-reject yung ating sickness? Unang-una, ito, kadalasan nangyayari ito, need to submit certified raw copy of medical records. Bakit po ganoon, sir? Nagpasa na ako ng original kay HR or kay admin. Bakit hinihingi pa ako ng certified raw copies? FYI lang po yung ating original kasi, online kasi ito pinapasa ng ating mga employer. So, ini-scan lang din nila to. So, hindi agad ma-identify ni SSS yung documents na ba yun, kung original ba yun or photocopy kasi scan lang siya. Pagka ganito, if ever nahingian tayo, no choice tayo kundi patatakan yung ating original na documents sa mismong hospital kung saan natin kinuha yung medical records natin. So, yun, nakakalungkot man isipin. Dati kasi kung ang pagpaprocess nito, manual pa. So, it means, yung mismong dokumento niya pinasa kay HR, si HR, directly niya pinapasa
personally yung mga records natin kay SSS. So ngayon kasi more on online na, ini-scan na lang 'to ng ating mga employer and then sinasubmit din through online. So dun pa lang, nahihirapang i-track ni SSS kung original ba yung ating documents. Kaya nagre-record sila ng certified true copy. So madali lang naman 'to magpa-certify, dalhin lang ulit natin yung ating medical records. Kung may copy kayo, pwedeng yun na yung gamitin ninyo. Patatakal nyo lang siya ng certified true copies. Yun nga lang, may mga hospital or clinic na nagpapabayad pa para lang magpatatak ng certified true copy, which is may kamahalan din minsan, depende sa dami ng documents na nagpapa-certify. Yun lang, so shout out nga pala sa mga hospital na hindi nagpapabayad pag nagpapa-certified true copies. Tuloy-tuloy niya lang po yan. Malay nyo someday, maging libre na to sa mga ibang hospital or clinic. Okay, so next natin, ano ba yung mga susunod, yung mga kung bakit nare-reject? Ito, meron tayo dito, no qualifying contribution. So kadalasan mangyari to sa mga newly hired. So yun po, ibig sabihin nito, hindi enough yung contribution ninyo para ma-avail yung benefits na meron tayo. So syempre si SSS hindi naman papayag yan na kung saan yung hinulog niya sa kanya is hindi enough para makuha niyo yung claim na gusto ninyo. So depende to kung ano yung qualification na meron yung contribution nyo. Siyempre, kapag kulang pa yung contribution nyo, hindi nyo makiklaim yung benefits na meron kayo. Ngayon, paano ba malaman kung qualified ako sa contribution ninyo? O, abangan nyo po yung aking sunod na video. So, explain ko po ba paano ba kinukuha tong contribution na to sa sickness, sa sickness ano natin, computation natin kung magkano ba yung nakukuha. So, explain ko din sa inyo sa susunod kong video. So, as of now, ito lang muna yung aking i-discuss. So, parang iba sa atin na nakapag-reject, na may rejected na sickness, matulungan natin sila. So, next, ito, denied due to late filing. Ito, kadalasan itong nangyayari kasi nga, 5 days lang yung binibigay na deadline ni SSS. So, kapag ka-late tayo ng PASA, let's say, naka-home confinement tayo, kapag naka-confine tayo sa bahay, so, di ba, 5 days ang binibigay lang sa atin ni SSS? So, kapag napasa natin siya within 6 days and above, automatically, madi-denied na to. So, ganun din kay employers. Pag si employer is na-late nang submit kay SSS within 5 days calendar, so automatically, madi-denied din yung claims niya. So, paano ba iwasan to? So, yun nga, kailangan meron tayo ng receiving copy para yun yung magiging proof natin. So, sa mga employer natin dyan, ingat po kayo ha. Kasi napakahirap pagka nakaligtaan natin i-process yung claims ng ating mga employees. Lalo pag na-denied, ayan. So, let's say na employer may problema, na-denied yung claim ko kasi si employer late niya na ipasa kay SSS. May habol ba tayo? Yes. Ang sagot ay yes. Kasi pina-receive natin sa kanila on time. Kaya ako kayo ni-required na merong receiving copy na kung saan yun yung ating pangahawakan. Ngayon, pwede natin siyang magamit as a proof na on time niya pinasa yung ating sickness certification. So, yan po. So, kapag napasa natin yan on time, so, may tendency na pwede nating habulin yung ating mga employers. So, pwede tayong magpatulong, katulad sinabi ko kanina kay SSS, para mapusto yung ating employer na bayaran yung ating claims. Kasi hindi naman sa fault na employee may problema, kundi doon sa employer. So, yun yung mga nakikita kong tendency na pwedeng ma-reject. Okay, so next. So, yan nga po, pag na-late filing na tayo, hindi na natin ito pwedeng i-refile. So, baka man nagtatanong pa, pwede pa po bang i-refile? So, the answer is no. Kasi hindi mo na siya pwedeng i-refile. So, automatically denied na talaga siya. Kaya pag sinabing denied, so reject na talaga siya. It means hindi mo na siya pwedeng i-refile. Okay? Next is, ito, need to provide record of operation. Ito po kasi, ito yung mga example nito, yung may mga binigyan ng medical records, pero may mga kulang, may mga hinihinging kailangan si doktor. Ito yung sabi ko kanina na kailangan ini-evaluate pa to ni SSS kung yung documents na binigay sa inyo is kompleto ba. So, hindi naman porkit binigay lang sa atin ng mga doktor natin or physician yung mga documents ng medical records is yun na yun. So, syempre, kailangan pa rin siyang i-evaluate ng ating SSS. So, yung mga nag-evaluate din naman sa SSS is mga doctors din naman. So, alam naman nila kung ano yung mga kailangan pa nilang hinihinging record. Hindi naman sila basta manghihingi lang kasi gusto lang nila. So, hinihingi nila yon as part of your requirements kung ano ba yung pertaining sickness na meron ka. Let's say, hinihingan ka ng record of operation. So, for sure yan, inoperahan ka, kaya ka hinihingan ng record of operation.
possibly yan, pinapare ka, let's say, sa tiyan or sa mga part ng katawan mo, automatic yan, meron yung record of operation na kung saan doon magbe-base si SSS kung tama ba yung leave of days saka yung sickness claims mo kung tama. So, sila magde-decide kung i-approve nila or i-denied nila yung claims mo. So, yun, kapag hininga tayo ng record of operation, madali lang naman humingi ito. Katalan tayo sa hospital o clinic kung saan man tayo nagpa-opera. So, mag-provide naman si hospital natin. Hindi pwedeng hindi kasi sa part to ng kanilang um, policy na kung saan kapagka nagpa-opera sa kanila, i-issue nila tayo ng mga medical records. Depende na lang kasi may mga mahigpit talaga ng mga hospital. Kailangan fully paid ka bago nila i-release ng mga 'to. May mga ganyang hospital, ayoko na magsabi kung sino yung mga yon. So, hoping na, yun, na if ever na kailanganin 'to ng ating mga employees is ma-provide ng ating mga doctors or ating mga hospital. Ito yung mga kadalasan hinihingi. Next is yung discrepancy in medical records. Ito kadalasan 'to mangyari, marami ako na-experience na gano'n 'to. Hindi tugma yung medical records versus dun sa sickness notification form natin. So, let's say, ang nilagay na leave days dun ni SSS is, ni doctor sa ating sickness notification form is 5 days. Pero nung chinek mo sa medical certificate mo, 6 days. So, magkaiba yung days. Doon pa lang, meron ng discrepancy sa medical records. Ano po bang gagawin ko para maayos ko po yan? Pagka ganun po, ang mag-aayos po niyan, kung sino po yung nag-fill out ng inyong medical records saka ng inyong sickness notification form, kailangan mag-match po sila. Kung ilang days po, let's say, kung 5 days kay medical records, dapat 5 days din yung sickness notification na naka-include doon. Di ba kung mapapansin ninyo doon pala sa requirements, ang nag-fill out ng sickness notification form ay si doctor or yung ating physician. So sila din ang makakaalam, sila din ang makakalutas ng ating problema kung magkaroon man na tayo ng ganitong return sickness. So yun lamang po, sana po marami po kayong natutunan at marami akong natulungan dahil sa video na 'to. Kasi nakakahiya po kasi iba hindi ko na-reply sa comment. So ngayon po ako bumawi, ito pong video ko na 'to, hoping na makatulong po sa inyo na ma-process na po yung inyong mga sickness claim. So yun po sa mga nagpa-process po ng inyong mga sickness claim, so siyempre get well po. Kung may mga karagdagan pa po kayong question or concern, pwede niyo po akong i-message sa comment box kasi magpapaka-active na po ulit ako. Na-busy lang po talaga ako nito nowadays po. So, yun lamang po. Subscribe na rin po and pa-like na rin po ng aking videos para sa mga susunod pa po na ating mga video. So, yan lamang po. Maraming salamat. God bless po. Thank you.